share a bit about the inspiration behind creating the International Gamefowl Festival, or IGF, and how it has evolved over the years? Okay, to tell you honestly, my first encounter with the gameball industry is negative for me. So, andoon yung parang perception na, ay, sabong yan, ay, sugal yan. But then, through the years, 2 years after, by the way, can you imagine I am presenting to a group of gentlemen inside Araneta wherein there is a sabong ongoing. So what will you expect from me? But through the years, when I study further, I gain my respect to the game fowl breeders. Because it's not only gaming, it's not only sugal, it's a passion. So with that, I saw that the game fowl industry is an economy. Malaki ang contribution nila sa Pilipino sa mga nabibigyan ng hanap buhay. So, ang laki ng value niya. So, from there, naging passion ko na rin yung game fowl. So, ang laki ng kanyang future, ang laki ng mabibigyan ng kabuhayan. So, binibigay ko yung sarili ko with all my team na laging i-improve yung bawat show sa game fowl na ginagawa namin. Passion ang kailangan talaga para maintindihan mo ang game fowl industry na ang daming nakikinabang, ang daming napapaligaya, ang daming nabibigyan ng hanap buhay. Can you provide po some insights into the logistics of the event, or what can attendees expect regarding the venue, the schedule, and any special activities planned for the upcoming festival in 2024? For IGF 2024, we are expecting na more than 6,000 yung aming daily attendance. Because in 2023, I think we got 16,800 total attendees. But since 3 halls lang siya, and mas pinapalaki pa namin ngayon yung aming event, baka more than 7,000 ang aming magiging daily activities. In one hall or in one venue, makaka-experience ka ng tiyangge ng mga materyales na maganda, makukuha mo sa mga legit na breeders. At the same time, may seminar kami na may matututunan yung mga first-timer, and then yung link or parang connection ng mag-uumpisang breeder sa malalaking breeder, or bago ka palang mag-i-start, nandun siya in one roof. Yun ang ipagmamalaki namin, and mura yung mga bentahan ng mga manok sa IGF. How do you attract participants and attendees from around the world to make the festival truly international? Of course, nasa age na tayo ng social media. So, doon tayo umaatake sa Facebook, sa TikTok. And yung bago namin ngayon, kinuha namin yung mga influencers sa game fowl. So aside from our own promotion, aside from the promotion from our individual breeders na mag-exhibit, so meron pa tayong additional promotion na maibibigay ng mga social media influencers. And then, ang laki kasi ng reach nung IGF Facebook nasa more than 40,000 na siya. I'm curious about the educational aspect. Will there be any seminars or workshops during the festival to share knowledge and expertise with the gamefowl community? I think there is. Imaginein mo yung sa isang araw, may ongoing tayong tiyangge sa exhibit, sa trade show. Meron tayong simultaneous na ginagawa namang variety show sa stage with LED para ma-enjoy yung mga guests natin that day. And aside from that, meron pa tayong isang area which can hold 70 to 75 person na magpi-feature tayo every day ng breeder of the day, like the likes of Edwin Arañez, the likes of Congressman Plaza. Ipupush pa rin natin yung International Gamefowl Academy para maging malaman yung ating 3-day event. Meron pa kayo yung mga judging or may competitions about the gamefowl, mga ganun? Way back
way back Yung pagandahan ng 2013, manok. meron tayong tinatawag na auction. But then, during 2019, 2020, parang hindi siya mabenta. So what we are doing is the Bitawang Bayan. Before, yung involvement namin sa Bitawang Bayan is yung normal na mga guests na feeling nila mayroon silang magandang manok. So ginagawa natin yun on the third day para maano sila, ma-expose yung mga small timer na meron din silang magagandang manok. But then, nung nagkahirapan tayo sa COVID, masyadong marami yung sumasali nun eh. The last day, ang dami talaga, halos kulangin yung isang araw ko. And since February, ni-revive namin si Bitawang Bayan, but then, for the sake of entertainment, na si Breeder A, for example, si Edwin Arañez, partner with Congressman Eddie Bong Plaza, silang dalawa yung magbibitaw for the sake of entertainment na lang. So, yung mga mata na lang ng mga visitors natin ang magja-judge kung sa tingin nila sino yung maganda. But that is for fun and for entertainment na lang. Bitawang Bayan. How do you collaborate po with the locals and international organizations to make this festival successful? Last February 2023, nag-focus kami or binigyan namin ng pansin yung International Game Fowl Festival. So, I have collaboration with Thunderbird, which is one of my sponsors na tulungan ako na maparating yung breeders from, actually, I think that's 9 countries. From Vietnam, Malaysia, Saipan. Nandoon sila, binigyan namin ng pavilion for the meet and greet with the local visitors natin. Nagkakaroon ng link, nagkakaroon ng mga parang business matching, something like that. And it's a hit. Naging maganda. Kaya lang parang 2 days lang yung ating mga international game fowl breeders. So are there partnerships po that contribute to the overall experience for participants and attendees? I have partnerships with several feed manufacturers, everyone that is involved in the, I call it allied industries. So we have the feed manufacturers, the provider of some medicines or products, cages, etc. So they are the one who are making the event or festival huge success. I'm just an organizer, but they are the ones who are giving support so that I can pay SMX, and especially the visitors daily. So siya ang mga partner na masasabi kong kasama ko every year. Are there any sustainability initiatives incorporated into the festival, such as eco-friendly practices or discussions on ethical breeding? For now, wala pa, except dun sa mga iba kong exhibitors na, of course, nag-sell ng mga solar batteries para, alam mo na, equivalent number of trees din yung kapalit nun na natatanim pagka solar tayo. But then, hindi pa ganun kalakas sa game fowl industry. But in other chicken production, medyo maganda na yung sustainability natin. For game fowl, nag-start pa lang. So how do you pagdating sa event po, how do the event address environmental concerns related to game fowl breeding? Meron tayong mga exhibitors na, alam mo yung smell, inilalagay lang yan sa, dalawang klase yan eh, nilalagay sa feeds, and then ini-spray na animal friendly. So yun ang unang concern. And even in the events, I need a partner na magpo-provide sa akin ng product para during the 3-day event, medyo yung ammonia level is manageable or acceptable sa ating mga
guests. And then, ang medyo mahirap on our part ngayon, alam natin yung mga game fowl enthusiasts or breeders na hindi pa ganun kalalaki, nahihirapan silang mag-apply ng isang requirement about DENR concerns. Kasi yung requirements or documents na kailangan, kahit maliit na game fowl or mayroon kang operation na hundreds of thousands na chicken, is the same. Same, walang kahit konti man lang, alam mo na, para sa game fowl, hindi ganun kaluwag, mahirap. How does the festival engage with the local and global game fowl community throughout the year po? Not just during the event? Yung engagement is hindi siya masyadong sabihin natin kontrolado ni IGF. But then, during IGF, mamimit mo yung mga shipper, yung mga makakatulong sa'yo or broker, kung gusto mong makipag-business sa mga international suppliers. So ako naman, on my part, pinapakilala ko sa kanila yung kung sino si shipper, sino yung makakatulong sa kanila pagpaparating ng mga manok or materyales. At the same time, yung kung sino rin yung pwede nilang gawing speaker sa mga paid manufacturing on a monthly basis or quarterly basis, yung mga magagaling na speaker that will talk about AI, nutrition, and other diseases na medyo napapanahon. So what is the vision po? Or sorry, are there online platforms or forums for ongoing discussions and collaboration po? Online platforms kasi yung collaboration namin with online services for now, I don't know lang kasi right now medyo iba yung situation natin. So wala puro face to face tayo like nung 2022, 2023, but then during COVID 2020-2021, we are trying to give IGF hybrid. But then kasi ngayon sa Pilipinas, may kunti tayong problema sa walking pneumonia and COVID. Nag-uumpisa na naman. May mga friend ako na nagsasabi na positive, etc. But this is today, December. We can never tell what will happen sometime February. Although ang ginagawa naman namin, yung mga seminars, sinisave namin yung mga videos niya or clips. And then if there will be requests, we can send them for free. Yung mga discussions na nangyari or nagawa. What is the vision po for the future of the International Game Fowl Festival? Ang vision ko sa IGF, yung lahat ng magbe-venture sa game fowl farming, magkaroon sila ng kompletong papeles from the business permit, BIR registration, ECC, Environmental Clearance Certificate, para hindi na-isolate yung game fowl industry. Sana, yung mga requirements for the game fowl industry is separate dun sa malalaking operation ng layer and broiler chicken productions. Kasi yung Bureau of Animal Industry, under ng Department of Agriculture, siguro kailangan lang on the game fowl side is maglabi pa ng konti na this is doable for the game fowl industry. This is not doable for the game fowl industry. Something like that. Nang sa ganun, lumaki pa yung game fowl industry natin, mas marami pang mabigyan ng hanap buhay. Yung mga Pilipino natin na hindi na tapos ng mga 4-year course. I mean, hindi ko naman binababa yung industry natin. But let's face it, maraming ganun. Maraming matutulungan yun lang sa pagtatari, pag dumami yung mga manok natin, pag dumami yung mga nakaregister na sa Bureau of Animal Industry. Marami ring tuloy-tuloy yung pag-increase ng mabibigyan ng hanap buhay. And ang isa ko pang vision kasi, before the pandemic, ang laki ng ating face-to-face sabong industry. But then since nagkaroon ng mga restrictions, actually until now, hindi pa tayo bumabalik dun sa
face-to-face na ganun kalaki. Nagkaroon ng mga restriction. But, kung ikukumpara ko naman yung naging growth ng industry na parang nawala nung pandemic, ang laki ng itinaas, simula nang maglakas loob kami na ituloy nung February 2022. Doon kasi nag-start yung pag-akyat uli ng GamePaul industry. So, yun ang vision ko na maging kapantay siya ng ordinary business entity. Para lahat, marami siyang perks na pwede pang gawin. Kaya pa niyang mag-expand ng lahat ng mga breeders natin. How do you see po the festival evolving to meet the changing needs and interest of the GameFAL community? Gusto ko ring tanggapin ng ordinaryong Pilipino yung industriya ng GameFAL. Kasi when I talk with some people pa, parang kung ano yung impression ko way back 2010, yun pa rin yung ano nila. So, kung maa-accept nila na ordinary business lang yung GamePaul na nakakapagbigay nakakapag-add ng value sa ekonomiya natin, nakakapagdagdag ng hanap buhay sa mga kapwa Pilipino natin, mas okay yung involvement ng both parties. There are people pa rin kasi na ay sabong yan, ay negative yan. But then when I explain na it's a passion. Hindi lahat ng nag-aalaga ng manok ay into gaming, gambling. Sabi ko, it's a passion na meron nga dyan, hinahati yung katawan na kumpleto yung nabibigay sa pamilya niya, pero trying his best na maibigay pa rin sa sarili niya yung kagustuhan niya o pagmamahal niya, yung passion niya. Yung hindi na itinatago ba? It's an industry. May nagre-regulate naman games and amusement board. Hindi lang pa talaga accepted nung marami pa rin. Gusto kong mabago talaga yung perspective ng mga hindi pa natin kaalyado sa ngayon. Ang GamePaul industry is a form of entertainment. It's a livelihood. It's a business na pwede kang mag-venture. Kasi kung kukumpitin mo lang yung mga feed manufacturing na magkano yung sales nila, that's huge, diba? So, hindi siya ordinary, Dapat mapalitan na yon, mabago na yon na GamePaul is an entertainment industry. GamePaul is a livelihood, a business. Someday, yun ang gusto kong mangyari. GamePaul is a way of life na rin. Yes, that's true. Even before, nung di pa tayo pinapanganak, di pa nasa libro na yan It's a way of life. Culture na siya. Pag pupunta ako sa IGF 2024, ano po yung ma-expect ko? Ano po yung benefits na makuha ko as guest or spectators? Or ano po yung maganda na ma-meet ko on that particular events? Tingin ko, 3 yung primary objective na posibleng mangyari sa bawat bisita. Number 1, siguradong quality yung mga manok na nandun, free from AI. Number 2, may entertain sila because marami tayong mga shows, maraming raffle na ibibigay ang bawat exhibitors. Number 3, may educate sila dun sa mga seminars and mga information na ibibigay ng mga iba-ibang mga breeders. Marami na rin tayong mga kakilalang breeder na tinamaan ng disease pero hindi rin nagsasalita. Naubos yung mga alaga nilang manok. Nakakabangon na rin naman dahil siguro punong-puno ng passion yung kanilang puso. Pero base kasi sa experience ko, naging mahirap ngayong mag-ship. Hindi madali ang bumili ng manok, lalo na doon sa mga LGU natin na sobrang higpit. For example, ngayon, meron tayong tinatawag na 2C plus D. Madali kong explain na hindi tayo pwedeng magbenta doon ng manok. So, yung mga taga Davao, yung Davao LGU,
hindi tatanggap ng mga manok outside Davao. So during bakbakan and during our IGF, may mga endorsers ako na galing ng Davao, Cebu, Bohol, Cagayan de Oro na pwedeng magpadala sa Manila. But then, hindi na, siyempre, kung businessman ka, magdadala ka ng marami. Pero, alam mo sa sarili mo na hindi mabebenta lahat, right? So, kung may matira sa'yo, hindi mo na yun maibabalik doon. Kasi, ang tawag doon is yung LGU restrictions. Takot sila na dahil outside of their town or outside their province, there is a possibility na may dalang sakit o virus yung manok. So, isa sa nagpapahirap yun sa atin ngayon. Ang kagandahan lang naman kay IGF, gumawa ako ng paraan na magkaroon din ako ng permit para if ever, kung may permit, free from AI, may acceptance permit nung bibili, baka sakali. Alam mo yung hindi na yung totally zero. Pag nakita na may vaccination certificate, mayroong kang permit na AI free, so it helps. It helps. And it lessens their worry na rin. Yes. Sigurado sila na yung mga bumili, regardless kung saan galing, hindi magre-reklamo sa kanila. Yung mga group na about animal rights activists, how do you deal po sa Pinas? Meron din po bang mga ganun? Alam mo, medyo mahirap silang kausapin or i-please. Kasi before, Purina is one of the biggest na mayroong share sa Pilipinas ng kanilang gamefowl feeds. Nawala na yung Purina Feeds because yung headquarters nila or main company is kailangan nila mag-comply sa Animal Welfare Act na kailangan hindi sinasaktan yung manok. So nawala. So ngayon yung isang nawala na yung malaking Purina na lagi kong sponsor sa mga malalaking event. Lumiit na yung nila, yung share. Yeah. Yung isa rin na multinational, before kasi Cebu-based siya, Popular Feed Mill. But since nagkaroon ng merging, ADM, which is a foreign company, hirap sila mag-participate din ngayon because of that. Na-penetrate na ni Animal Welfare Act sa layer industry and sa broiler industry. Sa gamefowl, ang naapektuhan pa lang yung mga multinationals. How can this magazine, Pure Breed Warrior magazine, digital magazine, how can we able to contribute po the industry po or this particular IGF? Malaki yung may tutulong ng magazine na to. Kasi as I have said before, sana yung gamefowl industry natin is kilalanin as one of the entertainment industry. So we provide entertainment. Hindi lang dito sa Pilipinas, so pati na yung ating mga OFW. Ilang percentage yun na nagbibigay din ng nagpapasok ng maraming dollar sa Pilipinas. So tingin ko, pag meron tayong magazine na ibibigay sa kanila, they will be inspired, 'di ba? Kasi kumpleto buhay nila naghanap buhay sila, nasisiyahan sila. So, malaki ang maitutulong yan. And then dito sa Pilipinas, kagaya nga ng sinabi ko, medyo nawala. Sana maging spark yan na mag-start uli yung mga magazine. Hindi lahat nare-reach namin, 'di ba? Hindi lahat nagbabasa rin ng mga Facebook. Kung meron tayong hard copy na i-distribute sa iba-ibang lugar through your advertisers, that's malaking bagay sa industriya natin. So sana makakuha ka pa ng sponsors na makakapag-print ng maraming copies because yan yung nawala eh. Before kasi si Thunderbird magbibigay sa akin ng 1,800 copies ng magazine. Ito yung scenario sa registration ko. So meron akong first, I have 4 tellers. Lahat sila may tigwa 100 or 50 a day because kailangan silang i-divide sa 3 days. So talagang, they're looking forward kahit luma na yung magazine. Tuwang-tuwa sila. And then, pag naubusan, paano naman po kami?
wala na po ba talaga? Baka naman po merong bukas, bigyan niyo po kami ng ngayon. So, they're looking forward to the magazine. It's their happiness. Na-entertain sila to. So, sana maibalik yung mga copies ng magazine. Na ang feeling ko naman is, kung makakakuha ka ng more sponsors, baka kayanin na uli yan. So, last message po. Okay. Ang message ko, number 1, sa mga breeders, gusto kong ipaalam sa inyo na si IGF is kaagapay ninyo dahil hindi namin kayo pababayaan sa mga permits na kakailanganin ninyo kung sakali kayong makabenta ng mga manok. And proud din kami na sabihin na yung mga manok na mabibili doon is AI-free, disease-free sa lahat ng klase ng diseases. Active kasi ako, si Delta Man, sa collaboration with the Bureau of Animal Industry. Active din ako dun sa isang advocate ang Bird Flu Free Nation. So ako yung project head noon. So tuwing may mga madideclare na bird flu free provinces, yon, dinidisseminate namin yun. And then, number 2, sigurado namin na mas mura ang mga manok dito. Tiyangge talaga yung mga presyohan dito. And then, number 3, entertainment. Punong-puno ng entertainment yung aming 3 days na event sa February 9, 10, and 11 sa SMX Convention Center, Pasay City. So thank you po sa sa time at sa kay Albert na rin for giving us a chance na makapag-connect po sa inyo. And magsisend po ako ng link para makita niyo po yung magazine at the same time yung website po. Magpapasalamat din ako sa iyo sa panahon na nagkaroon tayo ng interaction, nagkakilala. And I am hoping na magkakaroon din tayo ng mga collaborations and maipromote mo rin ang aming IGF. Thank you Thank po. you. Miss. Ingat po kayo. God bless po. Bye.